Nasunog ang nasa 20 bahay sa Maynila. Halos 1 milyong piso ang kabuang halaga ng natupok na ari-arian. Nasunog din ang isang bahay sa Dagupan City. Hinihinalang nag-overheat na bentilador ang sanhi ng sunog. Makibalita tayo kay Katrina Aquino ng GMA Dagupan. Natupok ang 2 palapag na bahay na ito sa Dagupan City. Kwento ng may-ari ng bahay, nasa loob siya ng isang kwarto nang maamoy niya ang usok mula sa isa pang silid, pasado 4:00 ng hapon kahapon. Nang puntahan niya ito, nakita niyang malaki na ang apoy. Ligtas na nakalabas ang lahat ng nasa loob ng bahay, kabilang ang 2 bata. Maliban sa mga suot na damit, walang naisalbang gamit ang mga nakatira sa nasunog na bahay. Nahirapan naman makapasok ang mga bumbero dahil sa masisikip na kalsada. Naapul ang sunog matapos ang 20 minuto. Ayon sa mga bumbero at sa may-ari ng bahay, posibleng nagsimula ang apoy sa nag-overheat na electric fan. Sa kwarto lang electric fan na isa. Inaalam pa ang halaga ng natupok na ari-arian. Sa Tondo, Maynila, nagising ng wala sa oras sa mga residente ng Mayalige Street nang biglang sumiklab ang sunog bandang 1:00 ng madaling araw kanina. Masisikip din ang daan sa lugar kaya nahirapan ang mga bumbero. Umakyat na lang ang mga bumbero sa kalapit na ospital para mabombahan ng tubig ang mga nasusunog na bahay. Ang ilang nasunugan, halos walang naisalbang gamit. Ginising lang po kami kasi yan po yung bahay ko. Nakita ko na lang po malakas na po yung apoy. Kundi pa matutustado po kami apat mag-iinit. Sa kabuuan, naabo ang 10 bahay. Naapulang sunog matapos ang mahigit 30 minuto. Meron daw nakainom na mama at medyo walang kuryente sa loob ng bahay ng number 1331. May Halige Street na pag-aari ng Certain Lita del Toro. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Pansamantalang sumisilong sa kalapit na simbahan ang mga nasunugan. Kakaapula pa lang ng sunog sa Tondo, naalarma na naman ang mga bombero nang masunog ang nasa 10 bahay sa Sampaloc, Maynila. Nagkalat ang live wire ng kuryente sa lugar kaya nahirapan ang mga bombero. Aabot sa 500,000 piso ang halaga ng napinsala. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Katrina Aquino, Nagbabalita, Pilipinas.